What's up, Go Fam? So, pag ganyan daw ang pa mo, totoong farmer. Cherry! So, nandito tayo ngayon sa 2024, Saka-Saka. So, grabe to. Itong ALC na to, usually nangyayari to sa iba't ibang bansa, pero first time nangyari to dito sa Pilipinas mismo. So, nung in-invite ako dito, hesitant ako kasi nga, usually hindi ako nag-a-attend sa mga ganito. So, dalawa yung naramdaman ko dito, no? Una, nabudol tayo dito. Pangalawa is na-humble tayo. Okay. Nabudol tayo dahil akala ko participant lang tayo pero hindi pala. So, out of 150 participants na galing China, Japan, Taiwan, Thailand, India, merong 4 na Pilipino doon na panelist. Hulaan nyo kung sino isa doon. Tama. Ako yung isa doon. Siyempre, napalaban tayo ng English, di ba? Dito wala naman silang prino-promote or something. Kasi nga, ito yun nga, na-humble tayo dito, GoFam. Kasi yung mga umattend dito, ito yung mga leaders sa Asia. No, mga leaders sa Asia. So, parang sabihin na lang natin, parang masakit na katotohanan na nangyayari sa atin. So, kung makita yung mga yan, pinapakita natin sa kanila kung ano yung mga pamamaraan natin dito. Masakit na katotohanan dahil 20 years na tayong behind sa teknolohiya at saka pamamaraan. No? So, hindi ko alam kung ano nangyari sa atin. Dati sa atin sila nag-aaral pero ngayon tayo na yung kulelat. Yung Vietnam, mas naunahan na tayo sa pag-progress sa agrikultura. Ito nga pala si Tatay Vicente. Shout out sa'yo, Tatay Vicente. So, meron siyang 3 or 4 na hektare na tinatamnan. Meron din siyang gulayan. At dahil sa pagsasaka, napagtapos niya yung kanyang mga anak at meron na lang siyang isang bunso na nag-aaral din bilang agrikulturista. Namit ko rin pala si Nanay Berlinda. Ayan. So, kwento niya sa amin na hindi rin hadlang ang pagsasaka kahit ikaw ay babae. Nakwento niya lang na importante lang dapat merong pagkain si Tatay Jaime pag dumating sa bahay. Para tuloy-tuloy pa rin yung pagsasaka niya. Ayan. So, nakita nyo itong mga to. May ribbon na mga pula. Akala ko kasama sila sa Cancer Awareness Month. Charis! Okay. So, eto na. Ayan. Yung mga pag hindi nagamitan at saka yung tamang timing ng paggamit ng mga pangdamo. Ganyan yung nangyayari, payatot, makakakompetensya sa abono, tinamaan din ng FAO. Compared dun sa tamang dosage, tamang timing, ayun, napakalinis at saka matataba yung tangkay. Yun. Although, tinamaan din to ng FAO, pero manageable, di ba? Yun, namit din natin si Sir Jerry at saka si Sir Floyd. Mga malupitang financier ng Tarlac. Yan. Okay. So, dito sa part na to, gusto kong puntahan. Okay, actually napuntahan ko yan. Kaya lang hindi pwedeng i-video kasi nga nandyan yung mga soon to come nila na mga bagong teknolohiya sa pagfa-farm. So, hopefully, ma-share natin yan lalo na pag available na siya sa market. Okay, so ginagamit din yan. Ginamit din pala nila yan dito sa watermelon. Okay, sa melonan, which is ito. Yan. So, seminis. Okay, ginamit nila sa melonan, gulayan. So, hopefully, maipakita natin sa mga susunod na mga vlog natin. Okay? So, eto na pala. Pupunta na tayo dun sa rice. Rice na mga hybrids nila. And balik tayo dun sa pinag-uusapan natin, GoFam, na alam mo yun, sobrang kawawa tayo. Parang yan, nakita nyo yung rice na yan sa kanan. Ano yan? Yan yung herbicide tolerant na ilalabas pa lang. Sikreto pa lang nila pero uunahan ko na kayo. Okay, ito rin yung mga pang-plant, mga drum seeder nila, na equipment. Nakita nyo yan? So, and ito napakalupit. Drone. Okay. Ito yung pang spray nila na drone.
And yan yung agras. Tapos yung makikita yung drone yan yung pangtanim ngayon. Pangsabog tanim. Napakalupit, pangsabog tanim. Sabi nila yan, ang rent niya is 3,000 per hectare. Kaya niyang magtanim ng mga 15 minutes sa isang hektarya. So ito yung mga iba-ibang varieties. Okay? And yun nga pala, meron kaming 5 pinag-usapan and I hope na nai-represent ko yung mga hinaing ng mga farmers dito sa ating bansa. Unang-una is yung presyo ng mga produkto nila. Sabi ko, pwede bang babaan kasi mahal, ganyan. So, syempre, in-explain nila sa atin paano yung sistema nila, bakit ganun yung presyohan. Syempre, may mga technologies na nakasama doon. Meron ding research and development, yung logistics, patent, licensing. So, kaya sobrang mura ng mga ukay-ukay na bini kasi wala naman yung mga ganun. Okay, so eto yung in-upload ko last time. Ang daming tumawa, ang daming nag-bash. Okay, GoFam, eto yung mga leaders ng Asian. Okay, pumunta sila dito para ipakita sa kanila kung ano yung sistema natin dito. Kaya hindi nila alam kasi nga, we are 20 years behind sa sistema. And sila, wala nang ganyan sa kanilang lugar. Pero, trinay nila pa rin para maintindihan nila kung paano nila sosolusyonan kung ano yung mga problema natin dito. Nakakalungkot lang kasi ang daming mga farmers sa atin, pinagtawanan itong mga to, binash, hindi nila alam na sobra yung values ng kumpanyang to kung paano nila gustong tulungan yung mga farmers dito sa Pilipinas. Kaya, yun nga lang, sabi nila, ang hirap pumasok sa mga kadahilanan. Siguro alam naman na natin, di ba? Pag nahaluan ng kung ano-ano, mahirap kahit tama yung gusto mong gawin, kung matatamaan yung interest ng isang tao, matatamaan yung mga gusto niyang gawin, nagiging masama ka. Hindi na maganda yung gagawin mo para sa kanila. Okay? So, ayan na. Ito rin. Ayan, dinedemo na ngayon kung paano magtanim. Yung drone, yun. Sobrang high-tech, sobrang advanced. Tayo lang yung napakalayo na. Kasi nga, tulad ko din dati, alam mo yun, very skeptic ka. Feeling mo, ikaw na yung pinakamagaling. Dahil 30 years ka na sa sakahan, sa taniman. Pero, pag kinumpara mo pala, ikaw sa ibang bansa ay napakalayo na. Napakalayo na ng agwat. GoFam. So yung mga taong yan, yung mga nakikita nyo, yan ay mga scientists, marketers, managers, lahat na sa production ng seed, ng mga chemicals. Pumunta sila sa mga lugar para ma-identify nila kung ano yung talagang kailangan para dun sa lugar na yun. Kaya nandito sila. Ayan tinatry din nilang magtanim ng mano-mano. Sa kanila, mga to, precision planting yung ginagawa na nila. Pero still, kahit mga bosto mga to, sinubukan nilang magtanim ng mano-mano. Ayan may jabber pa. Ganyan. So, ang daming pwedeng matutunan. No? Ang dami kong pwedeng i-absorb pero sana mas mapag-usapan pa natin to sa mga susunod na vlog. So, yan sila lahat. Nagmamaritesa na sila. Siyempre ako, nasa gilid lang. Diba? Sa gilid lang tayo. Nag-o-observe. Pero very friendly. Hindi kagaya pag yung paningin natin pag may maganito is, diba? Ang usually iniisip natin, bebentahan ka lang, ningas kugon, diba? Parang, kala mo lang yan. Parang ipapakita yung mga makabago pero pera-pera lang.